At narito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang nakakagimbal na insidente ang naganap sa loob ng Malacanang kamakailan lamang. Ayon sa mga impormasyon na kumakalat, isang matinding pagtatalo ang nangyari sa pagitan ni President Kuting ng Norte Jr. at isang mataas na opisyal ng gobyerno kung saan daw ay pinutulan ng Pangulo ng dila ang kanyang tauhan upang hindi na ito makapagsalita pa tungkol sa mga isyong nauugnay sa katiwalian ng pamahalaan. Ayon sa mga ulat, isang mataas na opisyal na malapit sa Pangulo ang natuklasang may kinalaman sa mga hindi kanais-nais na gawain ng gobyerno. Sa gitna ng mga pagbubunyag ng iskandalo, tila nagkaroon ng matinding tensyon sa loob ng palasyo ng Malacanang. Si President Kuting ng Norte Jr. daw ay nagdesisyon na hindi na pahintulutan ng opisyal na magsalita pa at sa isang hindi inaasahang pangyayari, pinutulan umano ng Pangulo ng dila ang tauhan upang hindi na ito makapagsalita ng mga lihim na maaaring magdulot ng kaguluhan sa administrasyon. Ang balitang ito ay agad na kumalat sa social media at nagbigay ng iba't ibang reaksyon mula sa publiko. Marami ang nagulat at hindi makapaniwala sa nangyari, habang ang iba naman ay nagbigay ng kanilang opinyon hinggil sa issue. Ayon sa ilang eksperto, ang aksyong ito ay isang malapit na hakbang upang mapigilan ang pagkakaroon ng malalim na pagsisiyasat sa mga aligasyon ng katiwalian at maaari rin itong magdulot ng higit pang pagkakabahala sa mga mamamayan. Ang ganitong uri ng insidente ay posibleng magdulot ng masamang epekto sa kredibilidad ng Administrasyong Marcos. Marami mga mamamayan ang nagtatanong kung ano ang tunay na pangyayari sa pagitan ng Pangulo at ng tauhan na nakasangkot sa controversial na issue. Magiging mahirap din para sa gobyerno na mapanatili ang tiwala ng taong bayan kung patuloy na mangyayari ang mga ganitong uri ng aksyon na tila nagpapakita ng isang hindi makatarungan at hindi makatawid na pamamahala. Sa ngayon, ang Malacanang ay tumangging magbigay ng pahayag hinggil sa insidente. Ngunit ang mga isyu ng katiwalian at mga hakbang na tulad nito ay patuloy na magiging isang malaking usapin sa mga susunod na linggo. Patuloy nating babantayan ang mga kaganapan at magbibigay ng updates hinggil sa isyong ito. Maging mapanuri at mag-ingat sa mga impormasyon na kumakalat upang matiyak ang katotohanan. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. At ang aking mga pamangkin at ang aking pinsan at bibigay sa pag-ibig at actions pagkaling komunidad. Maraming salamat sa inyo lahat. And ito na, nandito tayo. Andito yung ating poster na nagsasabing tayo ay official and formally ay aplikante ninyo bilang senador at tayo nga ay independent candidate. Subalit kasama ko kayo, ang hakbang ng maisog, si Pangulong Duterte at si Mayor Baste Duterte, at ganoon din yung ating hakbang ng maisog. We are calling for the government, for the administration of Ferdinand Bongbong Marcos Jr. to uphold, respect, and defend the Constitution. In what way? Napakinggan ko yung napakabuting introduction sa akin. When we were campaigning 2021 and 2022, as you know, it was still then very much we're in the middle, in the heart of the pandemic. And during our planning, kinakailangan yung economy ng Republika ng Pilipinas, kagaya ng ekonomiya ng maraming bansa, should be focused on how to get out of that pandemic economy. Pagsakat ng ekonomiya, maraming nawalan ng trabaho, at maraming hanap buhay ang nagsara, maraming hanap buhay ang nag-downsize. So the priority really was how to get out of that doldrum, how to get out of that pandemic economy. Yun ang focus. Ekonomiya, kaya nga ang sabi niya doon sa kanyang magagandang pananalita, jobs, 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 trabaho, 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 because we have to bring back the economy in shape. Sapagkat walang pera ang tao, doon na uso yung ayuda eh. Pero nung panahon na yun, merong dahilan. Bakit tayo magbigay ng ayuda? And we'll go back and tackle that, including the unconstitutional 2025 budget of your beloved country, the Republic of the Philippines. Subalit iba ho yung nangyari. Ang kampanya, ang plataforma ay unity at continuity. Bagamat mayroong nagaganap na malaking pagkilos ngayon sa Pilipinas na ang tema ay unity, we support them sa kanilang panawagang pagkakaisa. We support them sa kanilang panawagan ng kapayapaan. But
yung unity and peace, ay akibat po niyan dapat ay justisya. Hindi pe pwedeng peace, hindi pe pwedeng unity. Kalilimutan na natin yung trilyong pisong korupsyong nagaganap sa ating bansa. Hindi natin pwedeng kalimutan yung bilyong-bilyong piso na ninanakaw ng mga tiwali sa gobyerno sa ilalim ng Administrasyon Marcos araw-araw. Hindi natin pwedeng walisin lamang na kapayapaan, pagkakaisa. Kapayapaan at pagkakaisa, subalit dapat may pananagutan. Dapat may managot at dapat itigil ang korupsyon. Ang hakbang ng maisog, ito po'y nailunsad, I believe, January 28 of 2024. At patuloy po ang pagmarcha at paglakad ng hakbang ng maisog. At ang panawagan ng hakbang ng maisog, the core advocacies are transparency, accountability, peace. Yes, you hear me right, peace and security. We have been talking about peace as early as January of 2024. When President Duterte noticed na mali na yata yung pagpihit ng administrasyon ni Bongbong Marcos at tila napupunta tayo sa isang palalang sitwasyon dyan sa usapin ng South China Sea. So as early as January of 2024, sumisigaw na po ng kapayapaan ang hakbang ng maisog. Subalit sa pagsigaw na yan, sumisigaw din po ng transparency. Sumisigaw din po ng accountability. And we join our sisters and brothers back home sa kanilang ginagawang pagkilos, humihingi ng pagkakaisa at kapayapaan. Subalit, huwag nating kalilimutan yung pananagutan. Kinakailangan may managot sa araw-araw na pagnanakaw ng bilyong piso mula sa kaban ng Pilipino, mula sa ating mga Pilipino. At yung ating hong, I know you're very familiar, yung mga nagiging mainit na usapin sa atin. Yung 2025 budget, unconstitutional po yun sapagkat higit na malaki ang ibinigay na pondo para sa public works. Kung ihahambing mo sa nakuha ng Department of Education. Ginagawa nila ng paraan, rineremedyohan, pinalabas na higit na malaking pondo na ang Department of Education kung ihahambing mo sa public works. Subalit po, yun ay isa na namang tahasan, lantaran at garapalang pangbubudol. Pag hinimay ninyo yung GAA, yung General Appropriations Act o yung budget for 2025 for this year, hindi totoong malaki ang budget ng Department of Education. Higit na malaki ang budget na ibinigay pa rin nila sa public works. Yung binito ni Bongbong Marcos, ang binito po niya wala. Hangin ang kanyang binito. Hangin ang kanyang binito. Sapagkat ang binito niya ay yung mga hindi naman kabito-bito, yung unprogrammed appropriation. Para humalaman ninyo, sapagkat importante na sinasabi nga kasi na ang Pilipinas daw dun sa ang mga nagmamahal sa Pilipinas ay dapat na sa Pilipinas. Doon sila nagkakamali. Sabi ko nga ako kagabi sa interview ni Binibining Maharlika, yung mga nagsasabi niya, marami yung Pilipinong nasa Pilipinas pero walang ginagawa kundi nakawan ng gobyerno. Buti pa yung mga Pilipinas dito sa Estados Unidos, puro ang pagmamahal sa kapwa nila Pilipino. Puro ang yung pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. So yung nandito po ay yung unprogram appropriation. Ano ba yung unprogram appropriation? I will try to simplify the explanation so that everybody can relate. Pagka kayo ho, kahit dito sa Estados Unidos, magaganda na ang inyong estado, magaganda na ang inyong buhay, nagbabudget pa rin kayo. Kung ang budget nyo sa isang buwan, halimbawa ay 1,000 US dollars, hindi pwedeng lumagpas dyan ang gastusin ninyo dahil you have to touch on your reserve. Gagalawin mo yung savings mo na gagamitin mo sana in cases of emergency, wag naman, or in cases of another round, wag din naman ang pandemic ang bumisita sa buong mundo. Ang Pilipinas so, ang budget nila higit pa sa kinikita ng gobyerno. Ang budget po for 2025 ay 6.32 trillion pesos.
Subalit ang total revenue collected, yung hawak na pera, parang kagaya ninyo, ay 4.7 something trillion lamang. So kulang. Paano mo ngayon pupunuan yung 6.32 trillion pesos na budget? Mangungutang ka. Mangungutang ka. At pag nangutang ka, cost of money yan eh. May cost of borrowing. Papayaran mo yan with interest. At habang tayo ay nag-uusap ngayon dito sa California, ang buong pagkakautang ng ating bansa ay 17 trillion pesos na. 17 trillion pesos. Nung siya ay umupo bilang Pangulo, nalalaman ko ito noong 2022. Ito ay around 12 point something trillion. Wala pang 3 taon, ito ay 17 trillion na. 5 trilyong piso ang naiutang. Buti sana kung nararamdaman ng mga Pilipino back home. Buti sana kung nararamdaman sa infrastruktura. Buti sana kung nararamdaman sa healthcare. Subalit walang nararamdaman. Kaya nga yung pinagbibida nilang 500 billion pesos worth of flood control programs, pinacheck sila ng nature, bumaha. Nasaan yung flood control programs? Nasaan yung 500 billion pesos flood control funds? Paano na yung buhay ng inosenteng Pilipino, 200 higit kumulang, yung namatay doon sa baha sa Bicol? Paano na yun? Paano na sila? Hahayaan lang ba natin na magpatuloy yung ganitong uri ng pampubudol at ganitong uri ng pagnanakaw under the Marcos administration? Yun yung sinasabi natin, ayos tayo magkapati-bati. Yun ang kinakailangan ng bansa natin para umunlad. Subalit dapat may pananagutan. Hindi libre yung pagnanakaw sa pera ng Pilipino. Hindi libre yung buhay ng 200 Pilipinong inosente na namatay dahil linakaw yung flood control funds. Going back to the budget, ang binito nila yung luho ng ilan. Pero hindi naman kasi magagastos yun eh. Ang program nga, meaning walang pera para doon. Standby program lang yun. Pag nagkapera o pag nagkautang ng panibago at saka lamang mai-implement. So anong binito mo? Dapat ang binito niya, yung luho, yung kapritsyo, yung korupsyon ng mga mambabatas na itinago nila doon sa tinatawag na ayuda. Yung ayuda, ang ayuda ho kasi sa ating bansa, 2 klase. Meron dyan yung conditional cash transfer, yung 4Ps. Pwede nang ituloy muna yan, pansamantala, dahil talagang pantawid yan. Pero ang kondisyon yan, kinakailangan yung mga anak ng recipient ay nasa eskwela. Kinakailangan nag-aaral. Kinakailangan binibigyan ng bakuna at kinakailangan dinadala sa hospitals, government hospitals, or health centers para masiguro yung nutrisyon at kalusugan. Yung isa naman, yung ayudang version ni Marcos at ni Martin Romualdez, ito yung unconditional cash transfer. Dito ang binibigyan yung kanilang mga political leaders so that they can perpetuate themselves in power beyond even their term. So makikita natin tuloy-tuloy lang itong araw-araw na pagbibigay ng ayuda na wala namang direksyon at wala namang katuturan. Hindi uunlad ang Pilipinas sa ayuda. Kung karamihan nga sa inyo, and I know all of you have your own story to beautiful story to share. Yung iba nagsimula dito sa mababang trabaho, nagsipag, nagpunyagi at hanggang naging stable na. Bakit sa atin hindi natin encourage ang ganon? Bakit sa atin mas binibigyan natin halaga yung standby sa kanto? Papipilahin mo, bibigyan mo ng ayuda. Bakit hindi natin sila turuan magtrabaho? Kahit sa banal na kasalatan, di ba yan ang kabiling-bilinan? Turuan mo silang mag-isda. Huwag mo silang bigyan lamang ng isda. Sapagkat gagawin mong tamad ang mga Pilipino. Yan ang ginagawa ng Marcos administration sa kanilang ayuda. Walang isang tao, walang isang pamilya ang kayang humarap sa inyo at iproklamat, sabihin na bumuti ang kanyang buhay, na paunlad niya ang kanyang pamilya dahil sa ayuda. Wala kahit isa. Sapagkat maling public investment ito. Samantalang sige ang bigay ng ayuda, binawasan ng budget ang Department of Education. Tinanggalan ng 12 billion
Maling-mali ito. Instead of investing on our human capital, instead of investing on our youth, binawasan pa ng 12 billion pesos. Bakit? Kinakailangan nilang i-sustain yung kanilang pagbibigay ng ayuda na mas kilala sa Pilipinas bilang legalized vote buying at ang tinatago sa pangalan ng AKAP. Yung AKAP, magandang salita yung AKAP, yapos AKAP, hindi ba pagmamahal. Subalit ang AKAP, ang sabi ng isang matinong politiko doon sa atin, ang ibig sabihin pala ng AKAP sa mga politikong yan, ang kakapal ng aming pitaka. Ang kumakapal yung pitaka nila pero hindi bumubuti ang buhay ng sambayanang Pilipino. So dito natin makikita, at bukod dyan, para lang alam ninyo yung PDIC, I know all of you are mga bank members kayo ng United States community. May mga bangko kayo. Yung atin yung PDIC, yung Philippine Deposit Insurance Corporation. Even the PDIC was not spared. Kinakailangan yan, meron tamang sapat na liquidity ratio. Para kung sakaling magkaroon ng global crisis, wag naman, kagaya ng financial crisis noong 1997 at yung economic crisis noong 2008, merong sapat na pera ang PDIC para garantiyahan yung maximum insurance ng 500,000 pesos per depositor. Yung 500,000 pesos insurance, ang target lang naman po niyan talaga ay yung mga maliliit at middle size depositor. Yung malalaki, they will survive kahit magkaroon ng problema ang ating financial or banking institution. Ang ginagarantiyahan primary ng PDIC, yung mga maliliit na depositor. That is why meron silang kinakailangang liquidity ratio para tugunan yung kanilang maximum guarantee na 500,000 pesos per depositor. Pati ang PDIC, kinuhaan ng Marcos administration ng 117 billion pesos. 117 billion pesos. Para saan gagamitin? Para pondohan yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang luho, yung kanilang kapritsyo, yung kanilang pork barrel. Sinangkalang yung pondo ng PDIC at yung garantiya ng mga small-time depositors na 500,000 pesos para unahin yung korupsyon, kapritsyo at luho ng mga mambabatas. Nasaan ang katarungan dyan? Nasaan ang tamang pag-iisip dyan? Bukod pa yan, doon sa 60 billion pesos ng PhilHealth na kinuha. At bukod pa rin yan, doon sa 25 billion pesos ng DBP at 50 billion pesos na land bank na kinuha at inilagak doon sa non-performing Maharlika Investment Fund, yung pinagyayabang na Sovereign Wealth Fund. Maganda yung ideya na magkaroon tayo ng Sovereign Wealth Fund. Subalit first things first. Hindi pwede mong unahin tumakbo yung kartela bago sa kabayo. Sinong hihila ng kartela? Kinakailangan muna yung kabayo. Ibig ko sabihin, wala nga tayong pera eh. At nagsasabi ka ng Sovereign Wealth Fund, anong papalaguin mo? Wala ka ng pera. Ulitin ko para lalo ninyong maintindihan, sa inyong sariling pamamahay, kinakailangan muna ng revenue or wealth generation. Kinakailangan muna magkaroon tayo ng pera. Bago tayo makapag-isip ng investment, bago tayo makapag-isip ng placement, bago tayo makapag-isip ng time deposit. Ano ilalagay mo sa time deposit? Zero nga yung account mo. Utang ka nga ng utang. Yan yung malaking kalokohan sa ginawa nilang Sovereign Wealth Fund. Wala ngang pera ang Pilipinas. Pweba, every year, deficit ang national government. Deficit in the negative, in the red. And proof again, we keep on borrowing. Nagugulat pa sila. Patuloy ang pagtaas ng mga pangunahing bilihin. Nagugulat pa ang gobyerno ni Bongbong Marcos, hindi nila maawat ang inflation. Hindi mo maawat yan. Bakit? Ang number one source ng inflation yung gobyerno mo eh. You cannot spend more than what you earn. You cannot keep on borrowing. Ang masakit dito, huwag natin kakalimutan, makakatatlong taon na lang siya.
Matatapos na yung 3 years niya. Ang kanyang mandato ay 6 years. Ganun din si Vice President Inday Sara. So he's almost on his kalahati ng kanyang termino. So 3 years na lang. Mangungutang. And at the end of his term, sino magbabayad ng kanilang inutang? Di ba tayo rin? Buti sana kung merong batas na kapag ka-presidente ka, lahat ng inutang mo during your term, mabayaran mo. Pagka hindi mo ginastos para sa benepisyo ng mamamayang Pilipino. Subalit walang ganun eh. Walang pakundangan ng pagutang. Mali na yung kanilang budgeting, mali na yung programming, mali na yung financial planning. Inuna yung Sovereign Wealth Fund, hindi naman 2 years na nakatabi lang yun doon. Hindi kumikita. Ano ngayon ang naging epekto? Naglabas ng pahayag o observation ang IMF, yung International Monetary Fund. Sabi ng IMF, ibalik ninyo. You have to restore the capital you took away from DBP and Land Bank. Baka magkaroon ng problema yan. Kahit IMF na alarma na, isoli ninyo yung kapital ng DBP at Land Bank. So makikita ninyo, PDIC, binira. DBP, Land Bank, hindi pinatawad, kinuhaan. Ang PhilHealth, kinuhaan. Importante yung PhilHealth sa ating mga kababayan. Kagaya ng sinabi ko, ang prioridad is to how to put the country in better shape post-pandemic. Ano ba yung naging malaking issue ng pandemya? Hindi ba kalusugan? Hindi ba yung health and healthcare? This was just 2-3 years ago. 2022 siya naging Pangulo. Imbis na palakasin mo at patatagin ang ating healthcare, ang ating health insurance sa Pilipinas, pinapatay nilang dahan-dahan pinahihina. Kinuhaan ng 60 billion and for this year, zero funding ang nakuha ng PhilHealth. Zero, walang binigay na pera sa PhilHealth. And I was told, similar management style ang nangyari dito kung bakit daw hindi masawata yung sunog na nagaganap ngayon sa California. Please correct me if I am wrong. Dinefund o tinanggalan ng malaking budget kaya hindi malabanan yung wipo o equipment at kung ano-ano pa yun na pamatay sunog sana. Ganon din ang mangyayari sa Pilipinas. Huwag naman, God forbid, na magkaroon ng isang malaking pandemya muli o krisis pangkalusugan. Paano mo tutustusan yung medical needs ng mga Pilipino? Ang ganda sana, alam ko lahat tayo ay magkakasama ng 2022 at punong-puno ng pag-asa. Subalit, kagaya ninyo, kagaya ni Maharlika, tingin ko ako ng unang nabiktima ng budol-budol gang na ngayon ay nandiyan sa Malacanang. Subalit, kaya ho tayo nagkakaroon ng ganitong ugnayan. Importante na ninyo para naman makabayan din ninyo yung inyong mga pamilya at kamag-anak at kaibigan sa Pilipinas, yung tunay na estado ng ating bansa. We do not enjoy, we do not relish this unity. We do not enjoy, we do not relish. I personally do not enjoy, do not relish. And I'm not savoring the fact that we are at the bottom of the back. Ang tinignan mo ng ating mga kapitbahay. Alam ko nga, kaya nga kaya Estados Unidos eh. Gusto rin naman natin yumaman at umunlad ang Pilipinas, hindi ba? Yung mga malapit na bansa, kagaya ng Hong Kong, ang Japan, ang Singapore, nakikita natin yung kanilang rail system. Gusto rin naman natin magkaroon ng ganon. Subalit hindi tayo makakalapit sa estado nila pagdating sa ekonomiya at infrastruktura kung patuloy nating ahayaan na nakawin lamang ng mga tiwali sa gobyerno ni Bongbong Marcos ang pera nating mga Pilipino. Kinakailangan kayong magparinig at marinig ang inyong tinig. Kinakailangan kayong panindigan. Kinakailangan kayong magpahayag. Anyway, after all, lalo na dito sa Estados Unidos, buhay na buhay ang tunay na diwa ng demokrasya. Dito, maaari ka magpahayag, protektado yan ng inyong saligang batas, yung free speech. Mahalagang component ng US democracy ang free speech. Sa atin, pagka ikaw ay open critic ng administrasyon,